Yun. Palapakan. Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Long time no see mga pare. At tayo busy ngayong mga panahon na to dahil alam nyo na. Eleksyon. Pero hindi ako natakbo baka isipin nyo. Busy tayo dahil marami tayong gigs. Tsaka mga inaasikaso. Anyway, pipilitin pa rin nating mag-video kahit na tayo'y busy. Pero pagpasensyaan nyo na pag di tayo nakapag-video ha. Huwag kayong magalit. At yung iba nating nagagalit dyan sa comment section, ewan ko sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. Kung ano nang pinagsasabi sa atin dyan, kupal daw tayo. Di naman masyado. Konti lang. At sigurado ako napaklik ka ng mabilisan dahil nakita mo tong thumbnail natin. Oo, kapag kaila, alam ko na dahil dyan sa thumbnail napaklik ka bigla. Pero hindi, eto may kasunod to baka sabihin nyo. Ano tayo, clickbait. Pero ano yan eto ang ano yan, patay na si Marcos dito dahil gutom na ang mga Pilipino. Bakit? Hindi porket ibig sabihin patay ayun na yung ibig sabihin, patay na. Ibig sabihin, yari ka o kaya tapos ka na o utas ka na. Kasi galit na ang mga Pilipino. Lalo mo silang ginagalit. Galit na nga ang mga Pilipino dahil dun sa ginawa nyo kay Pangulong Duterte. Mas lalo pa siyang mas lalo pang galit ang mga Pilipino dahil nagugutom na. Isipin mo yan. At eto March pa lang tayo ngayon. Tumaas na yan. Paano pa kaya pag umabot ng mga kalagitnaan na ng taon, baka mamaya wala na tayo talagang makain. Hindi tayo gutom, patay na tayo. Ano sa palagay nyo? Kahit anong trabaho mo ngayon, pataas na ng pataas ang bilihin. Wala na talaga. Ultimo yung ang taas. Ito, makwento ko lang bumili kasi akong drumstick kahapon. Dating hindi ako nagkakamali, 350. Ay, nako, 390 na ngayon. Bumili ako nung nakaraan, 380, naging 390 na. Grabe. Wala na talaga. Kailan kaya yung Kailan kaya babalik ulit yan? Dati 250 lang yan Tapos yung TF ng bar, mababa din. Yung pinambili mo ng drumstick o pinambili mo ng strings, lugi ka pa. Ito, mga nakakaintindi nito, mga musikero Kaya doon sa mga tropa natin mga pare natin na nagbabar dyan, mga nanonood, huwag kayo mahiyang mag-tip sa mga musikero. Yun lang masasabi ko. Kasi yung iba dyan, nagtsatsaga lang. Ewan ko ba dito sa mga na to, sino kayang sana si Attorney Jimmy Bondoc makapasok yan kasi sa totoo lang kinausap ko yan nung nakaraan dahil nandiyan sa Laguna. Kasi syempre musikero yan alam niya yung kalakaran ng sa music sabi niya yan nga ang problema sa atin kasi yung mga bar parang walang pakialam. Hindi naman natin masisisi yung mga bar kasi may mga bar na may hina din talaga. Pero sana yung mga malalaki katulad ng Paddy's Point, huwag nyo naman tipirin yung banda. Lakas-lakas ko nyo kumita Diba? Gabi-gabi kayo may tao dyan Actually tumaas na yan, binanatan niya ni Boss Bay Tumaas yan sila ng ng 100. Ginawa nilang 600. Pero yung alam ko sa may dyan sa may 400 pa rin daw. Sa Las Piñas. Ano to? Manhid na? Anyway, kamusta pala sa inyo mga pare, lalo na yung mga nasa OFW natin sa ibang bansa. Ingat-ingat po kayo dyan at wala. Kahit anong sigaw yata nating lahat kung ang presidente nyo walang pakialam sa inyo, wala talaga mangyayari. Ito, panoorin natin to. Actually, maiksi lang to. Pero magtataka kayo dito dahil merong kumukontra. Malupit. Nakakagulat to kasi may kumontrang
Ngayon lang to kumontra. Ewan ko kung bakit. Bakit kaya, no? Kasi nung mga nakaraan, kung tutuusin, ang dami dapat punahin patungkol dito kay BBM. Parang nito lang, etong panahon lang sila nasasabi natin kumukontra sa administrasyon. Bakit kaya? Ano kaya nangyari? Hindi na kayo bate? Magugulat kayo kung sino. Panoorin muna natin to Pero bago tayo mag-umpisa, please subscribe to my channel at mag-like kayo Share nyo na rin para mas masaya tayong lahat. At wag nyo kalimutang i-follow yung aking bagong Facebook page, yung Paring RJ. Wala nang TV, Paring RJ na lang yan. Makikita nyo yung profile ko dyan. At siyempre sa YouTube, subscribe na rin po kayo. At paki-ano na rin, kung may time kayo, yung dati kong FB page, paki-report na lang po, ha? Kasi hindi na po ako nahawak niyan. Tapos meron pang balita ngayon, may gumagawa daw, alam ko, nakita ko tong post na to kay Sas Gagawa daw ng duplicate, tawag dito, Facebook, na katulad nun sa'yo, tapos i-re-report ka na gaya-gaya, ganun. So mag-ingat tayo mga kababayan dahil talagang dinudurog tayo ng mga to. Anyway, hindi pa rin naman tayo syempre titigil sa pagbabalita ng mga dapat ibalita. Kasi mainstream media, alam naman natin ng mga bayad na yung mga yan. Kaya wala tayong aasahan dyan. Pero hindi naman lahat Meron pa rin naman, katulad ng SMNI, di ba? Palakpakan. Ayan ang SMNI, hindi nababayaran yan. Hindi katulad nung iba dyan. Yung mga big three, alam nyo na yun. Anyway, play na natin tong video. Sika nga dyan, Marcos. Umakyat sa 27.2% ang mga pamilyang nakaranas ng gutom nitong buwan ng Marso. 6% ang itinaas nito. Giro mo, 6% ang tinaas. Kung ikukumpara sa 21.2% noong February 2025. Katumbas ito ng 7.1 million households sa buong bansa. Grabe. Pero isang buwan lang 21 naging 27, parang 5% ang tinaas. Kung hindi ako nagkakamali, balik natin. 27, 21. So 6% ang tinaas. Grabe. Sa loob lang ng isang buwan saan ka makikita niyan? Ito pa lang to March pa lang tayo mga kababayan. March. Actually mag-April na bukas March pa lang pero ramdam na natin yung kahirapan talaga. Paano pa kaya sa mga susunod na buwan? Baka naman talagang lubog na tayo sa... Hindi na nga tumataas yung sahod natin. Nagtataasan pa yung mga bilihin. Anong gagawin natin sa buhay natin yan? Wala na. Diba? Kaya, actually, yan yung gusto ng mga yan yung gusto ng mga ibang politiko. Para nga naman, hanap-hanapin sila kasi nga may ayudang pinamimigay. Yun yung technique, di ba? Talino. Siyempre, pag hirap ang tao, automatic yan, pupunta yan sa mga nyo. Siyempre, may ipapamigay kayong ayuda Wala tayong magagawa, pupunta talaga yan. Kasi nga, nahihirapan na Kahit ako, pupunta ako. Siyempre, wala na tayong gutom na tayo. Ano pa bang gagawin natin? Diba? Katumbas ito ng 7.1 million households sa buong bansa. Batay sa Strat-based Social Weather Station's National Survey, 27.2% ang pamilyang minsan ay nakaranas ng gutom at walang makain sa nakalipas na 3 buwan. Grabe naman. Hindi biro to tinatawanan lang natin to pero hindi biro to mga nangyayari na to. Alam niyo kung bakit? Kasi once na ang hirap ang hirap yung akala niyo ba walang namamatay sa gutom? Meron. Ang hirap niyan kasi wala na nga silang makain kaya sila namatay. Saan pa sila kukuha ng pampalibing? Isipin niyo yan. Diba? Mahirap yung mga nangyayari ngayon sa atin. Itong presidente natin parang wala lang. Patay mali siya lang siya.
Anong inaatupag ngayon? Yung pagpapa-impeach kay BP Sara. Hindi ko naman sinasabing si Presidente ang nag-ano nun, ha? Hindi natin alam. Pero ang inaatupag ng gobyerno ngayon, si Pangulong Duterte, ano pa ba? Wala sa mga Pilipino, walang pakialam sa mga Pilipino. Ang pakialam nila ngayon ay yung magiging ano sa kanila, yung magiging pakinabang nila. Kaya nang aatupagin nila. Kung wala kang pakinabang, bahala ka sa buhay mo. Anyway, may bibigay naman kaming ayuda. Pag binoto mo kami, hindi, goods yun. Kaya na nangyayari ngayon. Kaya, ewan ko dito sa presidente natin, ang hirap kasing paglaki ka nga naman sa hindi ko naman nilalahat pag lumaki ka nga naman sa karangyaan, wala ka nang pakialam doon sa mga mahihirap na nasa baba. Syempre, nung una may pakialam ka dyan dahil tumatakbo ka Talagang ikaw ang pumupunta sa kanila. Ngayon, ano na nangyayari? Tsaka alam nyo ba napansin ko lang hindi ko alam kung nasabi ko na to sa iba kong video, pero napansin nyo ba nung mga unang taon lang ni BBM siya panay alis ng alis? Bakit? Hindi pa siya binabash Hindi pa siya binabash ng mga tao Hindi pa siya, ang tawag dito, masasabi natin na wala pa siyang sablay na ginagawa masyado. Etong mga panahon na to, after 2 years hanggang ngayon, hindi na siya naalis. Bakit? Kasi nga naman, pag lapag niya pa lang doon, baka batuhin siya ng mga OFW dahil sa ginagawa niya. Mapapahiya talaga siya. Alam nyo, nakakahiya na nga sa buong mundo yung ginawa niyang diba? Ang Pilipinas ay pinagmumukha ng ating presidente na walang batas. Parang ang batas nga kasi ngayon, kung gusto mo lang, di okay. Kung hindi, di wag. Pero yung mga maliliit, kagaya ng mga vloggers, talagang ginigipit. Nakita nyo naman yung nakaraan, di ba? Talaga nga namang pinapahiya. Lalo ng mga kongresista na to, hindi natin alam kung masyadong balat sibuyas. Ayun na masasabi ko, balat sibuyas talaga kayo. Ewan ko sa inyo. Pare-parehong tumaas ang hunger rate sa Visayas. Hindi lang pala sa Luzon yan Ito, nakikita nyo yan sa Visayas 33.7. Mindanao 27.3. Balance Luzon. Ano tong Balance Luzon? 24. NCR 28.3. So anong kakainin na natin ngayon? Pag ganyan na tayo, magiging zombie na lang tayo ngayon. Tsaka ito nakita nyo ba yung Nakita nyo ba yung pinakabagong ngayon, yung issue ngayon dahil dun sa yung road rage na yan? Yung awayan nung hinabol nung motor, yung naka-SUV ba yun? Kung di ako nagkakamali. Tapos binugbog siya. Tapos binagbabaril niya. Sinong may mali kaya dun? Unang-una, pareso lang may mali. Alam nyo kung bakit? Kasi ako naiinis din naman ako sa kalsada. Ang dami talagang pasaway sa kalsada Nababadrip din talaga ako dyan. Hindi ko ipinagkakailayan. Talagang napabadrip ako sa kalsada. Lalo yung mga sumisingit na motor. Ay nako, yung biglang lilikuan. Ay, bad trip talaga yung mga yan. Kasi magugulat ka hindi ka naman pwedeng pumeno ka agad ng biglaan kasi meron kang nasa likod. Di ikaw yung nabundol. Perwisyo pa yan. Di ba? Cause pa ng traffic yan. Tapos magsisigawan pa kayo dyan. Pag nabundol mo. Paano kung may mamatay? Mas mahirap na kung may mamatay. 'Di ba? Kaya hindi yan biro. Ang nangyari dun sa nagkainitan. Pare-pareho matapang kasi. Minsan yung pagpaparaya, nyo na lang Guilty ako dito Pero, magmura ka na lang sa loob ng sasakyan mo. Wag mo nang patulan. Ganun na lang siguro. Kasi walang mangyayari. Unang-una, pag nagpinatulan mo, perwisyo.
Pag inano mo, pag pwedeng ikaw ang mamatay o ikaw ang makapatay, 'di ba? Ganun nilang mangyayari diyan eh. Kawawa yung mga anak mo. O kung wala ka namang iniisip na pamilya, kawawa yung magpapalibing sa iyo. Yun na lang ang isipin mo. O kawawa yung naperwisyo mo, 'di ba? Yung nakaraang issue na yan, medyo ano din yan, medyo pasok din yan sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kasi nga itong presidente natin, wala namang, weak nga eh. So wala talagang mangyayari sa atin kung ganyan ang presidente, kung walang matibay na, o kaya kamay na bakal. 'Di ba? Kung tutuusin ngayon, 'di ba? Tawag diyan, yung gun ban, 'di ba? Kasi mag-e-election kampanya ngayon. Ba't may dalang baril 'yun? 'Di ba? Ang ginagan ban nyo lang yung mga nasa yung mga yung mga pulis. Paano yung mga private citizen na may dalang baril? Dapat yun nyo rin 'yan. Ang mali lang kasi napagtulungan siya, hindi niya na kaya, binaril niya. Yun lang yun. Syempre, dalawa yun. Pero hindi natin yun, nakawawa din yung mga rider na namatay. Ang problema lang talaga kasi, ang iinit ng ulo nila sa kalsada. Dapat higpitan talaga ang hindi lang yung pagkuha ng lisensya ang higpitan yung mga batas. Talagang tanggalan ka ng lisensya pag sumablay ka, ganun. Yung ginagawa nila pag nahuli, yung ganun, yung pag nagsimula ka ng away, tanggalan ka ng lisensya, di magandang yan. Kasi mapipigilan pag may mga ganyang batas, pag may mga ganyang ordinansa, mapipigilan kang mapipigilan kang makipag-away eh. 'Di ba? Sana Congressman Busita, kung manalo ka man sa Senado, sana ma-consider mo yung mga ganung batas na yung pag nagsimula ka ng away at napatunayan na ikaw yung nagsimula ng away, pwede kang matanggalan ng lisensya. Ayun ang maganda diyan. Talagang ultimatum 'yan. Ewan ko na lang kung may maghamon ng diyan. O sabihin na natin siguro, pag naghamon ka ng away, tanggalan ka ng lisensya. 10 years kang hindi makakapag-drive. O hindi makakuha ng lisensya. O kung makipag-drive ka man at mahuli ka na wala kang lisensya at may kaso ka dahil dun sa ginawa mong road rage, tanggalan ka ng sasakyan, impound. O, ewan ko na lang talaga kung... ewan ko lang kung mag-umpisa kayo. Yan ang yan na lang sana maisip ng mga senador natin na ganyan. Tapos yung mga tricycle driver, sana nyo rin yan mga nagta-tricycle tsaka yung mga nagji-jeep, tignan nyo kung may mga lisensya yung mga yan Mga maaangas din yan sa totoo lang. Kung saan pumaparada, kung saan humihinto. Bubwisit din ako sa mga yan Hindi naman lahat, pero kadalasan. Sila pa yung siga. Tapos pag mo, may lisensya ka. Wala akong lisensya. Dito lang naman ako sa looban Dapat i-monitor nyo rin yan, LTO Luzon at Mindanao. Pinakamataas na mga antas ito ng kagutuman simula COVID-19 pandemic noong September 2020. Biruin mo, nung may COVID, gutom talaga tayo dyan kasi wala tayong pagkukuhanan ng pagkain o kaya wala tayong trabaho dahil nga pandemic, hindi makalabas. So, automatic yung gutom talaga. Pero ngayon, mas mataas pa yata ang kagutuman natin. Walang pandemic ngayon Ulitin natin. Balance Luzon at Mindanao. Pinakamataas na mga antas ito ng kagutuman simula COVID-19 pandemic noong September 2020. Pero mo naman, kinumpara yung kagutuman ngayon doon sa pandemic. Isipin nyo yan. Given, kasi pandemic wala tayong pagkukuhanan talaga yan. Pero ngayon, nakakalabas tayo. Tapos gutom, ano yun? Ano ba yan? Eto na yung bagong Pilipinas ngayon. Bagong Pilipinas, bagong gutom. Panahon na ng pagbabago. Magbabago na talaga tayo. Jeta na tayo lahat.
Ang swerte ng mga nagpa-fasting kasi hindi nila masyadong nararamdaman yan. Kasi kung OMAD ka, isang beses ka lang, o intermittent ka, 2 beses, o may oras yung kain mo. Pero yung mga madalas kumain, ay nako, talagang ramdam mo yung gutom na. Ay, yung 100 mo nga lang, sabihin na natin 500. Saglit na saglit lang talaga. Isang kainan lang, parang 2 kainan lang sa maghapon yun. Kaya tipirin mo pa yun. Paano bukas kung wala ka ng pera bukas? O diba? Dati noon 500 yan hanggang kaya yung 1 linggo Kasi mura lang ang bigas, mura ang ulam. Kaya 1 linggo. Ngayon wala, 1 araw yan. Pag nagkape ka pa sa Starbucks, wala na yan. Diba? Kaya kung medyo pasta Starbucks ka ngayon, baka mag 7-Eleven ka na lang muna kasi ang mahal ng ang mahal ng kape sa Starbucks magkano yan? 160, 180 ba? Hindi ako nagkakamali. Sa 7-Eleven 50 meron ka na nung ganun. Ganun din naman, kape din naman So medyo titipid ka ngayon ng style mo. Hindi ka na makakapag Starbucks. Starbucks ka, yabang mo 7-Eleven ka na lang muna. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,800 respondents sa buong Pilipinas. Samantala, ito na sinasabi ko. Nakakapagtaka na etong Ali na to, bigla namang kumontra sa administrasyon. Di ba kayo nagtaka? Bigla di ba? Kasi tinatanong natin yan noong nakaraan bakit yung si BP Sara ang madalas mong pinupuna. Yung presidente, ang daming sablay. Hindi mo punahin. Hindi natin alam, pero ngayon, pumuna siya. Bakit kaya, madam? Tapos na kaya ang kontrata? Nagtatanong lang tayo. Di umano, ha? Tapos na kaya ang kontrata ni madam? Baka may iba pa. Nagpapataas, ganun. Sa naman ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng pagtaas ng datos na ito. Pagtaka talaga. Hindi, kayo, mag-comment nga kayo. Hindi ba nakakapagtaka yung style nito ni Castro ngayon? Kasi ako takang-taka ako dito dahil nung una talagang wala siyang pakialam sa presidente kahit puro sablay na Pero ngayon, parang bigla naman si madam may pahaging, may pabanat, may may papitik. Ano kaya yun? Ano kaya yun, madam? Bakit kaya? Ano sa palagay niyo, mga pare? Anong nakain itong babae na to at bakit siya nagkakaganyan? Biglang umano hindi. Baka naman kasi tumatakbo tong senador no? Para makakuha ng boto, medyo babanatan niya si Marcos. Kasi nga naman, ang mga Pilipino, kitang-kita nyo naman sa mga, kay Pangulong Duterte, talagang namang solido para nga naman makaiwas siya medyo kay Marcos, babanatan niya ng konti para makakuha siya kahit papaano ng boto. Malay mo may pag-asa siya, di ba? Pero huwag ka nang umasa, madam. Wala ka talagang pag-asa kasi alam ng mga Pilipino na convicted ka. Kaya kahit anong banat mo niya sa Marcos, medyo medyo kakaiba lang yung style mo ngayon. Ito ang tunay na mukha ng bagong Hindi lang to, meron pa isa dyan. Pilipinas, isang bansa kung saan dumadami ang nagugutom habang nagpapakasasa ang iilan. Taliwas din ang nakababahalang antas ng gutom sa mga ipinagmamalaking polisiya ng PBBM administration. Gayon din sa sinasabing paglago ng ekonomiya. Nanawagan naman si House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas na kailangan ng mamamayan ng agarang kaluwagan, hindi na mga pangakong walang katuparan. Dapat din anyang alisin ang value-added tax o VAT sa mga pangunahing food items at isabatas ang 1,200 national minimum wage para matulungan ang mga pamilyang makayanan ang nagtataasang presyo ng mga bilihin. Hindi. Yung sinasabi niyang, yung agarang ayuda yan, sigurado ako, ayuda yung sinasabi niya. Pero yung 1,200 minimum wage,
Pero mukhang malabo pa yan ngayon pero maganda yan. Pero kung malabong-malabo yan ngayon. Ang pinaka magandang paraan ngayon pababain yung yung mga bilihin. Hindi natin alam kung paano nila gagawin yan. Pero wag kayong mag-import kasi alam nyo yung mga magsasaka natin ngayon nakaraan, napanood nyo ba yun? Ang daming kamatis na nasayang. Ang daming sibuyas. O kasi nga naman, imbis na yung local muna ang unahin bago tayo mag-import, uunahin natin yung mga import. Kung madaming supply yan, kung madami tayong halimbawa kamatis, madami tayong kamatis, automatic yan, mababa yan, hindi yan mahal. Ba't uunahin nyo yung import kaysa dito sa natin? Siyempre bababa yan kasi kailangan nilang marami. Ano nangyari ngayon? Nasayang kasi nag-import kayo. Nag-import kayo kung kailan marami yung supply natin. Mga tanga. Yun lang masasabi ko sa inyo, mga tanga talaga kayo. Tapos yung minimum yung 1,200, matagal pa yan. Wala pang katotohanan yan. Malabo pa sa yan. Sabaw ng pusit. Hindi yan basta-basta yung ganyan na may masabi lang Agarang solusyon. Ano bang agarang solusyon? Ayuda ang gusto nyo. Yun lang yan. Bumabanat kayo kay Marcos para nga naman medyo umukay kayo. O bumabanat kayo kay Marcos dahil siguro sa ewan ko, utas ni Romualdez, di umano? Para siyang magmukhang Siyang magmukhang bida, ganon? Yun lang naman ang mga style nyo Wala pang pahayag ang Malacanang kaugnay ng issue. Eto pag nanalo to si Castro, ewan ko na lang sa mga Pilipino kung anong utak meron kayo Wag nyo naman panalunin yan. Parang awa nyo na. Alam ko naman matatalino tayo pero wag naman tayo magpauto sa mga yan Maawa naman kayo sa Pilipinas. Nayari na nga tayo nung kay BBM Papasok nyo pa tong mga to. Wag na. Tsaka yung sa mga congressman na yan, please lang mamili naman kayo na maayos talaga. Maniwala kayo, mamili kayo na maayos. Wag yung mga style na lang. Yung mga siga-sigang congressman dyan, wag yun. Alam nyo na kung sino yung tinutukoy ko, kaya wag nang magpatumpik-tumpik pa wag nyo na iboto yan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Eto, ba't nga natin nasabi na patay na nga si Marcos dito? Kasi nga yung mga Pilipino lalong magagalit sa kanya. Nasabi ko na yan sa una. Ano pang mangyayari? Hindi lang naman dahil sa hindi lang naman dahil kay Pangulong Duterte nagagalit yung mga Pilipino Nagising lang sila doon sa part na yon. Kasi nga naman maling-mali talaga yung ginawa doon sa mama. Ngayon, mas nagigising pa sila at kitang-kita na nila ngayon, kitang-kita na ng mga Pilipino kung gaano kasablay itong presidente natin. Kaya yari na siya ngayon. Bagsak na talaga to, patay na to. Patay ito sa mga Pilipino. Kasi 3 years pa lang, biruin mo, ang description nga nito, mas malupit pa to kaysa dun sa tatay niya Diba? Kasi yung tatay niya, tagal ng panahon bago martial law. Ngayon, 'di ba? Tapos pinasok niya pa yan si Claire Castro na napakalupit na kala mo talaga siya na ang presidente. Lalo ka talagang babagsak niyan. Ewan ko kung anong meron si Marcos. Hindi natin alam kung bakit ba ganito to? Ano ba to? Bulag ba to? O may mga ewan ko. O naluto na yung utak dahil sa nakatrabaho. Iba yung iniisip ko iba yung iniisip mo Iba yung iniisip mo akala mo Di yan, kakatrabaho kaya naluto utak niyan. Huwag niyo naman husgahan. Iba iniisip mo, alam ko na Alam ko lang nasa isip nyo. Huwag nyong ganyanin.
Pero Pangulong Marcos, sana naman maawa ka na sa mga Pilipino. Galaw-galaw din tayo, sir. Wag tayo mag-focus ngayon sa masyado tayong nagpo-focus sa sa pangangampanya eh. Hindi mo naman kailangan mangampanya kung tutuusin eh. Kasi meron ka pang 3 taon eh. Kung aabot ka pa ng ang hiling natin sana hindi na. Joke lang. Kung papalitan ka ni BP Sara, mas okay pa siguro. Biruin nyo nga biruin nyo si Erap, yung, 'di ba, nag-people power. Kahit papaano si Erap may may puso pa sa mga Pilipino eh. Talagang bumaba siya sa pwesto eh. Ito, ano kayang mangyayari dito? Wala akong pakialam sa inyo. Ang gusto ko lang alamano. Wala talaga mangyayari dito sa natin, sa bayan natin hanggang ito pa namumuno. Tsaka yung mga nasa Congress, mga nasa Congress. Mga kongresista natin. Yung iba doon maayos, yung iba hindi talaga. Mga balat sibuyas yan. Ewan ko nga bakit ganyan ang natin ngayon ba't ganyan ang nangyayari sa atin ngayon? Dati naman walang pakialam yung mga Pag binanata mo sila aayusin nila Ngayon, pag binanata mo sila, papatawag ka nila. Yari ka ngayon. Babanata mo, patawag kita. Pag mukhain kitang tanga dito, kokontem kita. Ganun lang yan. Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Kita-kits po tayo ulit next time. Kung kailan tayo makakapag-video ulit. Sana bukas meron. Sana sa isang araw meron. Pero pipilitin natin dahil masyado tayong busy ngayon. Pagpasensyahan nyo na po. At medyo minsan maaga tayo umalis. Uuwi lang tayo, matutulog saglit, alis ulit. Ganon. Puro tayo trabaho ngayon. Kaya pagpasensyahan nyo na kung di tayo makapag-video. Anyway, maraming salamat. At ingat po kayong lahat dyan. At laban lang. Kaya natin to. Malay mo naman. Bumaba na to sa pwesto. Pero parang malabo no? Anyway, ingat po kayong lahat. Ako po si Paring RJ. God bless you all.